Nahulog mula sa bulsa ng coat ni Lino ang isang resibo. Nakalapag lang iyon sa makintab na sahig na gawa sa nara. Isang munting puting papel sa gitna ng malawak nilang sala. Pinulot ito ni Sinag. Inakalang resibo lang ito ng grocery o kaya ay ng gasolina. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng establishmento, V Continental Jewelers, at ang halagang nakasulat doon, napakunot ang kanyang noo, isang diamond necklace. Isang halaga na kayang bumili ng isang bagong kotse, pero mabilis na napalitan ng isang munting na ngiti ang kanyang pagtataka. Ito na siguro yon, ang engranding regalo niya para sa Pasko. Mahilig sa sorpresa si Lino. Ito siguro ang dahilan kung bakit sinabi nitong mildly late ito nang uwi ngayong bisperas ng Pasko. May inaasikaso lang daw na importanteng deal sa kumpanya. Ibinalik niya ang resibo sa ibabaw ng mesa sa tabi ng paboritong upuan ng asawa. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na 8 buwan ng nagdadalang tao, ang kanilang panganay. Naririnig mo ba yon, aking munting arkitekto? Bulong niya sa sanggol sa kanyang sinapupunan. May sorpresa na naman ang daddy mo. Napakaswerte natin sa kanya, di ba? Ang buong bahay ay amoy Noche Buena. Ang hamon na niluto niya ng ilang oras, ang queso de bola, ang mainit na tsokolate, ang Christmas tree na siya mismo ang nagdisenyo ay kumukutikutitap sa isang sulok. Ang mga ilaw nito ay sumasayaw sa salamin ng mga bintana. Perpekto ang lahat. Isang perpektong Pasko para sa kanilang perpektong pamilya. Habang naghihintay, naisipan niyang kunin ang architectural plans para sa isang kliyente sa laptop ni Lino. Naiwan niya kasi ang sarili niyang laptop sa opisina. Alam niya ang password nito, ang kanilang anniversary. Hindi naman ito naglilihim sa kanya. Ganoon sila ka-open sa isa't isa. Binuksan niya ang laptop at agad na hinanap ang kanyang mga file. Ngunit isang folder sa desktop ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang folder na may pangalang simple ngunit kakaiba, New Life. Baka bagong proyekto lang, isip niya. May bagong residential development kasi ang kumpanya ni Lino. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang folder. Hindi ito proyekto. Ang una niyang nakita ay mga scanned na dokumento. Mga bank statement mula sa mga bangko sa Cayman Islands at Switzerland. Mga wire transfer na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, inililipat mula sa kanilang joint account patungo sa mga account na pangalan lang ni Lino ang nakalagay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Ano to? Bakit siya naglilipat ng pera nang hindi ko alam? Binuksan niya ang isa pang file. Isang Word document. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ng dokumento ay parang mga punyal na sabay-sabay na tumusok sa kanyang dibdib. Petition for divorce. Hindi siya makahinga. Parang may pumipiga sa puso niya, sa baga niya. Binasa niya ang mga nilalaman. Nakasaad doon ang mga dahilan. Irreconcilable differences. Hindi na daw sila magkasundo. Ang lahat ay kasinungalingan. Kagabi lang, magkayakap silang natulog. Pinag-uusapan ang magiging pangalan ng kanilang anak. At may isa pang folder sa loob ng New Life. Ang pangalan ng folder, Bianca. Nanginginig ang kamay ni Sinag habang kiniklik niya ito. Bumungad sa kanya ang daan-daang litrato. Si Lino at ang isang babae. Isang babaeng mas bata, mas balingkinitan, magkayakap, magkahalikan, nasa isang yate, nasa isang beach, nasa isang mamahaling restaurant. Sa mga litrato, suot ng babae ang isang pamilyar na kwintas na diamante. Ang kwintas mula sa resibong nakita niya kanina. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang perpektong mundong binuo niya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa loob lang ng 5 minuto. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat I love you ni Lino ay naging isang malaking kasinungalingan. Biglang umilaw ang cellphone ni Lino na naiwan pala nito sa tabi ng laptop. Isang text message.
mula sa babaeng nagngangalang Bianca. "Miss you, babe. See you in our new life soon." Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, ang pagbukas ng gate sa labas. Dumating na si Lino, ang asawa niya, ang berdugo niya. Narinig niya ang mga yapak nito sa pasilyo. Pumasok ito sa sala, may dalang isang maliit na paper bag at isang malawak na ngiti. Ang nangiti na minahal niya noon pa. Ang ngiti na gusto niyang sampalin ngayon. "Merry Christmas, mahal," bati ni Lino. Ang boses ay puno ng pagmamahal na ngayon ay alam niyang peke. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na kahon. "Pasensya na traffic. May tinapos lang na importante." Tinitigan lang siya ni Sinag. Ang mukha niya ay blanko. Ang puso niya ay wasak. Hindi niya binuksan ang regalo. "Okay ka lang, mahal? Namumutla ka?" tanong ni Lino. Lumapit ito at akmang hahaplusin ang kanyang mukha. Umatras si Sinag. Sa gitna ng paghuni ng mga parol at amoy ng Noche Buena, isa lang ang malinaw na salitang umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag. "Mamatay ka na." Walang Noche Buena na naganap. Hindi bumaba si Sinag mula sa kwarto. Hindi niya binuksan ang regalo ni Lino. Hindi niya sinagot ang mga tanong nito. Isinara niya ang pinto at nilak ito. Iniwan ang asawa sa labas na puno ng pagtataka. Kinabukasan, araw ng Pasko, ang katahimikan sa bahay ay mas malamig pa kaysa sa simoy ng hangin sa labas. Naunang bumaba si Sinag. Nagtimpla siya ng kape, hindi para kay Lino, kundi para sa sarili niya. Ang init na dapat sanay mula sa pagmamahal sa umagang yon ay naging apoy ng galit na nagpapatigas sa kanyang puso. Hindi siya umiyak. Tapos na ang yugto ng pagluha kagabi. Ngayon ay panahon na para magplano. Bumaba si Lino makalipas ang ilang minuto. Ang muka ay halatang nag-aalala. "Mahal, ano bang problema? May sakit ka ba?" Tanong nito. Sinubukang hawakan ang kanyang balikat. Mabilis na umiwas si Sinag. "Huwag mo akong hawakan." Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para mapatigil si Lino. "Sinag, pagod lang ako." Putol niya sa sasabihin nito. Ang mga mata ay nakatutok sa tasa ng kape. "Masama lang ang gising ko." Isang kasinungalingan. Sa katunayan, ngayon lang siya nagising ng ganito kalinaw. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng maliliit na pulang bandila na binaliwala niya sa mga nakaraang taon ay biglang luminaw. Naupo si Lino sa tapat niya. Halatang hindi kumbinsido, pero piniling huwag nang ituloy ang usapan. Humigop siya ng kape, binuksan ang TV sa business channel at nagsimulang magsalita tungkol sa stock market. Patuloy pa rin siya sa pag-arte na parang normal lang lahat. At sa bawat salita niya, lalong tumitibay ang desisyon ni Sinag. Habang abala si Lino sa panunood, tahimik na umakyat si Sinag pabalik sa kanilang home office. Dala niya ang USB na naglalaman ng mga ebidensyang kinopya niya mula sa laptop ni Lino kagabi. Nagbukas siya ng internet. Hinahanap niya hindi ang mga paraan para ayusin ang kanilang pagsasama, kundi ang pangalan ng pinakamahusay na abogado sa diborsyo sa buong Pilipinas. Isang pangalan ang palaging lumalabas, Attorney Evelyn Ramirez, kilala sa tawag na The Annihilator, isang babaeng abogado na walang inurungang kaso, lalo na kung ang kalaban ay isang makapangyarihang lalaki. Pumasok si Sinag sa banyo, nilock ang pinto at dinialang numero. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit ang boses niya ay buo nang may sumagot sa kabilang linya. "I need to speak with Attorney Ramirez. It's urgent." Makalipas ang ilang sandali, isang matatag na boses ng babae ang narinig niya. "This is Attorney Ramirez. How can I help you?" Huminga ng malalim si Sinag. "Ako po si Sinag Cruz Alvarez. Asawa po ako ni Lino Alvarez." "Ang CEO ng Grand Metro Builders?" "Yes, I know him." Sagot ng abogado, may bahid ng professional na interes sa boses. "Anong maitutulong ko sa iyo, Mrs. Alvarez?" "Gusto ko siyang i-divorce.
Diretsong sabi ni Sinag. At mayroon akong ebidensya na nililipat niya ang lahat ng aming conjugal assets sa mga offshore accounts. Mayroon din siyang kabit. Natahimik sandali ang kabilang linya. Mrs. Alvarez, mabigat ang paratang mo. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Hindi lang ako sigurado, desidido na ako. Sagot ni Sinag. Ang boses ay matigas na parang bakal. Ayokong humingi ng sustento. Ang gusto ko ay bawiin ang lahat ng para sa akin at wasakin siya. Kinahapunan, nagkita sila sa opisina ni Attorney Ramirez. Isang modernong opisina na nagpapakita ng kapangyarihan at tagumpay. Si Attorney Ramirez ay isang babaeng nasa mga 50 anyos, matalim ang mga mata at may aura ng kumpiyansa. Sa una, pinagmasdan niya si Sinag na may pag-aalinlangan. Marahil ay iniisip na isa lang siyang asawang nagdadabog dahil sa emosyon. Ngunit nang ilatag ni Sinag ang lahat sa mesa, ang mga printout ng bank transfers, ang kopya ng draft ng divorce petition, at ang mga litrato ni Lino at Bianca, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng abogado. Mula sa pag-aalinlangan, ito ay naging paghanga. You are well prepared, Mrs. Alvarez, sabi ni Attorney Ramirez habang sinusuri ang bawat papel. Sinag, just Sinag, pagtatama niya. Hindi ko na gustong dalhin ang apelyido niya. Tumingin si Attorney Ramirez sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Okay, Sinag, malinaw ang kaso. Malakas ang laban natin. Pero kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Mas mabilis. Tumingin si Sinag sa labas ng bintana ng opisina sa mga nagtataasang gusali sa paligid. Ang ilan sa mga yon ay proyekto ng kumpanya ni Lino. Mga proyektong minsan ay pinagpuyatan din niya ng disenyo. Bumalik siya ng tingin sa abogado. Sabihin ninyo lang po ang kailangan kong gawin. Tumayo si Attorney Ramirez at lumapit sa bintana. Tinanaw ang syudad. Si Lino ay isang builder. Ang pundasyon ng kapangyarihan niya ay ang kanyang pera at ang kanyang imahe. Para matalo siya, kailangan nating sirain ang pundasyon na yon bago pa niya malaman na may lindol na parating. Humarap ito kay Sinag. Ang mga mata ay seryoso at determinado. Ibinigay nito ang una at pinakamatapang na hakbang. Bago nating isampa ang kaso, kailangan nating unahan siya. Ibenta mo ang bahay. Ngayon din. Ang araw ay perpekto. Nakahiga si Lino sa isang poolside cabana sa isang 5-star resort sa Palawan. Hawak ang isang baso ng mamahaling champagne. Sa tabi niya, si Bianca, na nakasuot ng isang puting bikini, ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang buhay. Ito ang premyo para sa lahat ng kanyang paghihirap. Para sa atin, sabi ni Lino, itinaas ang kanyang baso. Para sa atin, sagot ni Bianca. Ang mga mata ay sumasamba sa kanya. Kinuha ni Lino ang isang maliit na velvet na kahon mula sa kanyang tabi. Binuksan niya ito at iniharap kay Bianca. Sa loob, ang diamond necklace, ang mismong kwintas na naging sanhi ng unang lamat sa mundo ni Sinag, ay kumikinang na parang mga bituin. Napasinghap si Bianca. Lino, ang ganda. Bagay sa'yo, sabi ni Lino habang isinusuot ang kwintas sa leeg nito. Hinaplos niya ang balat nito. Lahat ng magaganda ay para sa'yo. Naramdaman niya ang pagmamayabang na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang pakiramdam ng pagiging isang hari. Ang kakayahang magbigay, ang kakayahang magmay-ari. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon mula sa bangko tungkol sa isang malaking transaction. Hindi niya ito pinansin. Siguradong nag-shopping na naman si Sinag. Pamasko niya sa sarili niya. Ini-swipe niya lang ang notifikasyon at ibinalik ang atensyon kay Bianca. Si Sinag, ang kanyang mabait, ang kanyang matalino, ang kanyang perpektong asawa, ang huling haligi ng kanyang lumang buhay na malapit na niyang gibain.
Paano si Sinag? Tanong ni Bianca, na para bang nabasa nito ang kanyang isip. Kailan mo sasabihin sa kanya? Huminga ng malalim si Lino, nagkunwaring mabigat ang dibdib. Pagkatapos na maipanganak ang bata, ayokong ma-stress siya. Aayusin ko ang lahat sa paraang hindi siya masasaktan ng lubos. Bibigyan ko siya ng sapat para makapagsimula ulit. Isang kasinungalingan. Siyempre, ang plano niya ay iwan si Sinag na walang-wala. Pero kailangan niyang panatilihin ang imahe ng isang mabuting tao kahit sa harap ng kanyang kabit. Napakabuti mo talaga, sabi ni Bianca. Niyakap siya. Ngumiti si Lino. Hindi ako mabuti, Bianca. Praktikal lang ako. Lumaki ako sa hirap. Nakita ko kung paano inapakan ng mundo ang tatay ko dahil lang mahina siya. Natutunan ko na sa mundong ito, kailangan mong maging tuso para mabuhay. Kailangan mong maging malakas para hindi ka matapakan. Hindi ka ba nakokonsensya? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Tumawa si Lino, isang tawang malakas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina, Bianca. Ang kapangyarihan ang para sa atin. Ininom niya ang natitirang champagne sa kanyang baso. Pakiramdam niya ay wala nang makakapigil sa kanya. Siya ang arkitekto ng kanyang tadhana. Siya ang may hawak ng lahat ng plano. Biglang tumunog ulit ang kanyang cellphone. Oras na ito, isang tawag. Ang pangalan ng kanyang personal assistant, si Alex, ang lumabas sa screen. Inis na sinagot niya ito. Alex, I'm on vacation. Anong problema? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. Halatang ninenerbiyos. Sir, may problema po. Anong problema? Make it quick. Naiinip na sabi ni Lino. Sir, tungkol po sa bahay ninyo sa Forbes Park. Napakunot ang noo ni Lino. Anong meron sa bahay? May notice of sale po ang bahay ninyo. Nakalista po for immediate selling at meron pong court order. Sandaling huminto si Alex na parang takot na sabihin ang susunod. Spit it out, Alex! Sigaw ni Lino. Napaupo na siya ng tuwid. Nawala na ang ngiti sa kanyang mga labi. Sir, na-freeze po lahat ng local assets ninyo. Ang mga kahon ay nakakalat sa sahig. Kalmado si Sinag, habang isa-isang tinutupi ang kanyang mga damit at inilalagay sa loob ng mga ito. Bawat tupi ay may diin. Bawat lagay ay may intensyon. Hindi ito pag-iimpake ng isang taong aalis. Ito ay paghahanda ng isang sundalong papasok sa laban. Ito na yon, ang simula ng digmaan. Narinig niya ang humaharurot na sasakyan sa labas, ang biglaang pagpreno na halos bumaon, ang mga gulong sa aspalto. Pagkatapos ay ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ng kotse. Hindi siya natinag. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ang pinto sa ibaba ay bumukas na parang sinipa. Sinayag! Ang sigaw ni Lino ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang sigaw na hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. Puno ito ng galit at pagkamangha na may isang taong nangahas na suwayin siya. Narinig niya ang mabibigat at mabilis na yapak paakyat sa hagdanan. Bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang kwarto. Nakatayo roon si Lino. Namumula ang mukha. Nanlilisik ang mga mata. Ang imahe ng isang perpektong asawa ay ganap ng naglaho. Sa harap niya ngayon ay isang halimaw. Anong ginagawa mo? Sigaw nito. Ang bawat salita ay may kasamang laway. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan? Dahan-dahang lumingon si Sinag. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroong isang bagay doon na hindi pa kailanman nakita ni Lino. Isang malamig na determinasyon. Naglakad siya papunta sa kama, kinuha ang isang brown envelope at iniabot ito kay Lino. Ano to? Galit na tanong nito. Halos hablutin ng sobre mula sa kanyang kamay. Basahin mo. Simpleng sagot ni Sinag. Binuksan ito ni Lino. Ang una niyang nakita ay ang notice of sale para sa bahay.
Ang sumunod ay ang court order para sa freeze assets. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ay ang petition for divorce. Napatingin si Lino mula sa mga papel patungo kay Sinag, hindi makapaniwala. Nababaliw ka na ba? Sinag, itigil mo tong kahibangan na tato. Hindi ito kahibangan, Lino. Ito ay resulta. Sagot niya, ang boses ay matatag. Resulta? Resulta ng ano? Ang kasinungalingan mo, ng kataksilan mo, ng plano mong iwanan ako ng walang-wala. Sinubukan ni Lino na tumawa, ngunit ang tawa ay tunog desperado. Pinagsasasabi mo? Ako? Plinanot to? Sinag, baka dala lang yan ng pagbubuntis mo. Huwag mong gamitin ang anak ko. Putol ni Sinag, at sa unang pagkakataon, tumaas ang kanyang boses, puno ng galit, na matagal niyang kinimkim. Huwag na huwag mong gagamitin ang anak ko laban sa akin. Lumapit si Lino, sinubukang gamitin ang dating paraan ng panunuyo. Mahal, pakinggan mo ako. Kung ano man ang nakita mo, kung ano man ang narinig mo, hindi yon totoo. May nagsaset up lang sa akin. Ngunit hindi na tumatalab ang kanyang mga salita. Para na lamang itong hangin. Hindi na ako ang Sinag na kilala mo, Lino. Yung babaeng yon, pinatay mo na nung bisperas ng Pasko. Nakita ni Lino ang katotohanan sa mga mata ni Sinag, na wala ang pagpapanggap. Lumabas ang tunay na kulay. So ganito pala ha? Ganito ka pala katapang? Sabi nito, ang boses ay nagbabanta na. Akala mo mananalo ka sa akin? Ako si Lino Alvarez. Sisirain kita, Sinag. Sisirain ko ang pangalan mo. Sisiguraduhin kong walang arkitekto o kliyente na kukuha sa'yo kahit kailan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa labi ni Sinag. Gawin mo ang gusto mo. Wala na akong pakialam sa pangalan ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kinabukasan ng anak ko. Isang kinabukasan na malayo sa'yo. Tinalikuran niya ito at muling humarap sa kahon. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Sumugod si Lino papalabas ng kwarto, isinigaw ang mga pagbabanta at sumpa. Narinig niya ang malakas na pagsara ulit ng pinto sa ibaba at ang muling pagharurot ng sasakyan palayo. Nang mawala na ang ingay, doon pa lang nanlambot ang mga tuhod ni Sinag. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay parang bula na, biglang nawala. Ngayon, siya na lang at ang katahimikan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at humikbi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang sakit ng katotohanang ang lalaking minahal niya ng buong puso ay siya ring lalaking handa, siyang wasakin ng buong buo. Ngunit habang nararamdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa loob niya, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siyang muli. Mas matatag, mas desidido. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang kanyang ama. Sinagot niya ito. Sinubukang pasiglahin ang boses. Dad, hello po. Merry Christmas. Ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Anak, may tumawag sa akin. Si Mr. Tan, yung kliyente natin para sa Laguna Project. Oh, bakit daw po? Huminga ng malalim ang kanyang ama bago nagsalita. Anak, may tumawag daw sa kanya. Sinisira ni Lino ang pangalan mo sa lahat ng kliyente natin. Ang balita mula sa kanyang ama ay dapat sanay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ngunit habang nakaupo si Sinag sa sahig ng dati nilang kwarto, napapaligiran ng mga kahon at ng mga guho ng kanyang nakaraan, hindi siya nakaramdam ng pagkatalo. Sa halip, isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Gusto niya akong sirain? Isip niya. Gusto niyang kunin ang lahat sa akin? Ang karera ko? Ang pangalan ko? Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagdisenyo ng mga mansyon, mga kondo, mga nagtataasang gusali para sa mga mayayaman. Mga kamay
na tumulong bumuo ng imperyo ni Lino. Paano kung ang mga kamay na ito ay gagamitin para bumuo ng isang bagay na iba? Isang bagay na hindi kayang bilhin o sirain ng pera ni Lino? Buong magdamag, hindi natulog si Sinag. Sa halip na umiyak, kinuha niya ang kanyang mga lapis at sketchpad. Ang mesa sa kanilang home office, na dati puno ng mga plano para sa mga commercial projects, ngayon ay napuno ng mga bagong guhit. Hindi ito mga mansyon, mga bahay ito. Maliliit, simple, ngunit matitibay. Mga bahay na may sapat na espasyo para sa isang ina at sa kanyang mga anak. Mga bahay na may komunal na hardin, palaruan, at isang munting daycare center. Isang komunidad, isang kanlungan. Habang sumisikat ang araw, isinulat niya ang pangalan sa itaas ng kanyang mga plano. Ang kanlungan ng pag-asa. Hindi na niya tinawagan ang kanyang abogado para magreklamo tungkol sa paninira ni Lino. Sa halip, tinawagan niya ang isang dati niyang kaibigan na nagtatrabaho sa isang online news portal. "May kwento ako para sa'yo," sabi ni Sinag sa telepono. Isang kwento na mas malaki kaysa sa isang maruming divorce. Kinabukasan, sa isang maliit na function room ng isang hotel, humarap si Sinag sa ilang piling mamamahayag. Hindi siya nagmukhang biktima. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na nagpapakita ng kanyang pagbubuntis. Ang kanyang muka ay walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Marami po sigurong haka-haka tungkol sa biglaang paghihiwalay namin ng aking asawa. Simula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Hindi po ako nandito para magbigay ng detalye tungkol doon. Ang personal na buhay ko ay mananatiling personal. May ilang bumulong sa mga reporter, marahil ay nadismaya. Nandito po ako dahil ang pinagdaanan ko sa mga nakalipas na araw ay nagbukas ng aking mga mata sa isang mas malaking katotohanan. Patuloy niya. Ang katotohanan na napakaraming babae, lalo na ang mga ina, ang bigla na lang nawawala ng tahanan at seguridad dahil sa mga sitwasyong hindi nila kontrolado. Ipinakita niya sa screen ang mga sketch na ginawa niya buong gabi. Bilang isang arkitekto, ang alam ko lang gawin ay bumuo. Kaya ngayon, ibubuhos ko ang lahat ng aking kaalaman, oras, at ang natitira kong yaman para itayo ang kanlungan ng pag-asa. Isang non-profit foundation na magtatayo ng mga libreng bahay para sa mga single mothers na walang matirhan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga reporter na kanina'y naghihintay ng chismis ay ngayon ay nakikinig ng mabuti. Sabi nila, sinisira daw ang pangalan ko sa industriya. Pagtatapos ni Sinag, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Siguro nga po, pero hindi mahalaga kung ano ang itawag nila sa akin. Ang mahalaga ay kung ano ang itatayo ko mula ngayon. Pagkatapos ng press con, sumabog ang social media. Ang kwento ni Sinag ay naging viral. Ang hashtag na ay ang kanlungan ng pag-asa ay nag-trending. Maraming netizens, lalo na ang mga kababaihan, ang nagpahayag ng kanilang suporta. Ang dating issue ng kabit-kabit ay naging isang inspirasyonal na kwento ng katatagan. Mula sa isang kawawang asawa, si Sinag ay naging isang bayani sa mata ng publiko. Kinahapunan, pinuntahan ni Sinag ang isang maliit at abandonadong lote sa labas ng syudad, isang ari-arian na naipundar niya bago pa sila ikasal ni Lino. Tigang ang lupa at puro talahib. Para sa iba, ito ay isang walang kwentang piraso ng lupa. Ngunit para kay Sinag, habang nakatayo siya roon at hinahaplos ang kanyang tiyan, nakikita niya na ang hinaharap. Nakikita niya ang mga bahay na babangon, ang mga tawa ng mga bata, ang mga inang nagsisimulang muli. Dito niya itatayo ang pundasyon ng kanyang bagong buhay. Samantala, sa isang high-tech na boardroom sa Makati, pinapanood ni Lino sa isang malaking flat-screen TV ang nag-trending na news clip ng press conference ni Sinag. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta.
Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya ay iiyak lang si Sinag sa isang sulok. Akala niya ay madudurog ito. Ngunit ginawa nitong sandata ang mismong pag-atake niya. "Sir, the board is worried about the negative publicity this might bring to our company's image," sabi ng kanyang assistant. Nanginginig ang boses. Padabog na ibinato ni Lino ang baso ng alak sa pader. Nabiyak ito at kumalat ang pulang alak na parang dugo. "Kung gusto niya ng giyera," sabi ni Lino, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, "ibibigay ko sa kanya." Pinapanood ni Bianca ang parehong news clip sa kanyang cellphone habang nakahiga sa malambot na kama sa loob ng condo unit na ibinigay sa kanya ni Lino. Ang condo ay puno ng mga gamit na hindi kanya. Mga damit na binili ni Lino, mga alahas na regalo ni Lino, maging ang pagkain sa loob ng ref ay pinamili ng driver ni Lino. Para siyang isang manika sa loob ng isang magarang dollhouse habang pinapanood niya si Sinag na buong tapang na humaharap sa media. Isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa puso ni Bianca. Mayroong inggit. Inggit sa tapang ni Sinag. Sa talino nito, na gawing isang advokasya ang sarili nitong trahedya. Ngunit sa ilalim ng inggit, may isang munting tinig ng paghanga. Isang paghanga na mabilis niyang iwinaksi. "Ako ang nanalo," sabi niya sa sarili. "Akin na si Lino. Akin na ang lahat ng ito." Pero habang tumatagal, ang lahat ng ito ay parang nagiging isang gintong hawla. Tumunog ang telepono niya. Ang kanyang ina. "Anak, kamusta ka na?" Boses ng isang matanda na tila pagod na. "Naipadala mo na ba yung pambili ng gamot ng kapatid mo?" Agad na nagbago ang tindig ni Bianca. Nawala ang imahe ng isang sopistikadang kabit. Bumalik ang imahe ng isang panganay na anak na pasan ng buong mundo. "Opo, Nay. Kanina lang po," sagot niya. Sinisikap na pasiglahin ang boses. "Kumusta na po ang ubo ni Bunso?" "Ganoon pa din, anak. Sabi ng doktor, kailangan na daw siyang ma-confine ulit." Napapikit si Bianca. Confine. Ibig sabihin, mas malaking gastos. "Sige po, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan." Pagkatapos ng tawag, dali-dali siyang nag-online banking. Nag-transfer siya ng malaking halaga. Halos lahat ng perang ibinigay sa kanya ni Lino para sa shopping, papunta sa account ng kanyang ina. Pagdating ni Lino kinagabihan, halatang dala pa rin nito ang galit mula sa nangyari. "That woman!" Bungad nito pagkapasok. Ginagawa niyang santo ang sarili niya sa harap ng media. "Nakita ko nga," mahinang sagot ni Bianca. "Hayaan mo siya," sabi ni Lino. Niyakap siya mula sa likod. "Kapag nakuha ko na ang lahat ng pera ko mula sa bansa, titira tayo sa Europa. Sa atin ang mundo, Bianca. Tayong dalawa." Humarap si Bianca. Sinubukang ngumiti. "Talaga? Kailan yon, Lino?" Biglang nagbago ang itsura ni Lino. Kumalas ito sa pagkakayakap. "Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat malaman. Basta't magtiwala ka lang sa akin." Ang lamig sa boses nito ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Bianca. Kinabukasan, habang wala si Lino, sinubukan ni Bianca na hanapin ang mga dokumentong sinasabi nito. Gusto niya ng kasiguraduhan, isang patunay na hindi lang siya isang pansamantalang laruan. Alam niya kung nasaan ang personal na vault ni Lino sa loob ng walk-in closet nito. Alam din niya ang kombinasyon, ang birthday niya, isang bagay na ipinagmalaki pa nito sa kanya noon. Binuksan niya ang vault. Sa loob ay mga papeles, mga titulo at isang itim na hard drive. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay isang maliit na silver na USB flash drive na nakatago sa ilalim ng mga dokumento. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at isinaksak sa kanyang laptop. Isa lang ang file sa loob. Ang pangalan ng file, Ledger Black. Binuksan niya ito. Isang komplikadong spreadsheet ang bumungad sa kanya. Mga pangalan ng kumpanya,
mga petsa, mga numero na may napakaraming zero. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero sapat ang kanyang nakita para malaman na hindi ito isang ordinaryong accounting ledger. May mga pangalan ng politiko, mga government project, at mga halagang imposibleng maging legal. Habang iniscroll niya ang spreadsheet, isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Isang tab na may pangalang exit plan. Assets. Nakalista doon ang lahat ng ari-arian ni Lino. Mga bahay, kotse, stocks. At sa tabi ng bawat isa, may pangalan kung kanino mapupunta. Ang mga offshore accounts ay nakapangalan lahat kay Lino. Ang isang kondo sa Singapore, nakapangalan kay Lino. Ang isang villa sa Batangas, kay Lino. Hinanap niya ang kanyang pangalan. Wala. Bianca. Wala ang pangalan niya kahit saan. Sa halip, sa pinakailalim ng spreadsheet, may isang note. Bianca, severance package 1M Pagpi, terminate upon asset liquidation. Nanlamig ang buong katawan ni Bianca. Hindi siya kasama sa new life. Isa lang siyang empleyado na tatanggalin din sa huli. 1,000,000 piso. Iyon lang ang halaga niya para sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa labas. Dumating si Lino. Sa sobrang taranta, mabilis niyang tinanggal ang USB, ibinalik sa vault at isinara ito. Pero huli na. Pagpasok ni Lino sa kwarto, nakita nito ang namumutla niyang mukha at ang nanginginig niyang mga kamay. Anong ginawa mo? Tanong ni Lino. Ang mga mata ay naniningkit. Pinaghihinalaan ang bawat galaw niya. Wala. Nauutal na sagot ni Bianca. Masama lang ang pakiramdam ko. Tinitigan siya ni Lino ng matagal. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magpahinga ka lang, sabi nito. Baka kailangan mo lang ng mas maraming vitamins. Ngunit alam ni Bianca ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Alam niyang nakahalata na ito. At sa unang pagkakataon, natakot siya hindi para sa kanyang kinabukasan, kundi para sa kanyang buhay. Ang atake ni Lino ay hindi dumating na parang isang malaking alon. Dumating ito na parang lason. Dahan-dahan, tahimik, ngunit nakamamatay. Nagsimula ito sa isang article sa isang hindi kilalang blog. Ang arkitekto ng eskandalo, ang hindi sinasabing kwento sa hiwalayang Alvarez. Walang pangalan ng author. Ang article ay puno ng mga kasinungalingan na binalot sa kunwari insider information. Sinasabi doon na si Sinag daw ang unang nagloko, na mayroon daw itong ibang lalaki habang kasal pa sila. At ang pinakamasakit sa lahat, question nito kung si Lino nga ba talaga ang ama ng dinadala niyang sanggol. Sa una, binalewala ito ni Sinag. Gawa-gawa lang. Walang maniniwala. Ngunit ang lason ay mabilis kumalat. Ang article ay isinare ng libo-libo sa social media. Ang mga taong dati pumupuri sa kanya ay ngayon nag-iiwan ng mga komento na puno ng puot. Kawawang Sir Lino, mabait na tao, niloko lang. Gold digger pala, ginagamit pa ang pagiging single mother para makakuha ng simpatiya. Sabi na nga ba, may something fishy sa babaeng yan. Masyadong pa-victim. Bawat komento ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang kwento ng katatagan ay biglang naging isang circus ng kahihiyan. At pagkatapos, sinira ni Lino ang kanyang pag-asa, ang kanlungan ng pag-asa. Inakusahan ng article na ito ay isang malaking scam. Isang paraan lang daw ni Sinag para makalikom ng donasyon para sa sarili niyang luho. Doon na nagsimulang gumuho ang lahat. Isang umaga, nakatanggap siya ng tawag mula sa CEO ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya na nangakong susuporta sa kanyang proyekto. Sinag, I'm sorry. Sabi ng lalaki sa kabilang linya, ang boses ay alanganin. With all this unfortunate publicity, we have to protect our brand. We're pulling out our pledge. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Sinag. Ibinaba na nito ang telepono.
Pagkatapos ng tawag na yon, sunod-sunod na. Ang isa pang major donor ay nag-back out. Ang supplier ng semento ay biglang hindi na makontak. Maging ang mga dating kaibigan at kasamahan sa industriya ay bigla na lang siyang iniiwasan. Naramdaman niya ang pagiging mag-isa. Isang malalim at nakakabinging pag-iisa. Isang hapon, habang malakas ang ulan, nagpunta si Sinag sa lote ng angkanlungan ng pag-asa. Ang lupang dati simbolo ng kanyang bagong simula ay ngayon ay isang malawak na putikan. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, hinahayaan ang malamig na tubig na bumasa sa kanyang damit, sa kanyang buhok, sa kanyang mukha. Hinahayaan niyang itago ng ulan ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Natalo na ako, isip niya. Tama sila. Sino ba naman ako para kalabanin ang isang Lino Alvarez? Napayuko siya. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa kalupitan ng mundo. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong niya sa hangin. Sinubukan ko, pero natalo ako. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Napaluhod siya sa putikan. Ang lakas na matagal niyang inipon ay tuluyan nang nawala. Doon, sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, humagulgol siya ng humagulgol, isang iyak ng pagod, ng sakit, ng kabiguan. Tapos na, panalo na si Lino. Habang nakalugmok siya roon, nanginginig sa ginaw at sa bigat ng nararamdaman, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Hindi niya ito pinansin. Sigurado, isa na namang reporter na gustong kumuha ng kanyang panig o isang basher na nakakuha ng kanyang numero. Ngunit patuloy ito sa pagring, sa hindi malamang dahilan na para bang may isang puwersang nag-utos sa kanya. Kinuha niya ang basang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay garalgal at basag. Hello? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng babae ang nagsalita. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi niya inaasahang maririnig kahit kailan. Si Bianca to tapasin. Nakatayo si Sinag sa gitna ng ulan, hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya ay parang nanggagaling sa ibang mundo. Si Bianca to. Isang pangalan na sumira sa kanyang buhay, isang boses na dapat niyang kapuotan. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Sinag. Ang bawat salita ay matigas. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Bianca. Halata ang panginginig sa boses nito. Please, importante to. Tumawa si Sinag, isang tawang walang saya. Mag-usap? Para saan? Para pagtawanan ako? Congratulations, Bianca. Panalo ka na. Nakuha mo na si Lino, nasira mo na ako. Ano pang gusto mo? Hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Bianca. Papatayin niya ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Sinag. Mayroong tunay na takot sa boses ni Bianca. Isang takot na pamilyar. Ano na naman tong laro, Lino? Isip ni Sinag. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasa pinakailalim na siya. Saan? Tanong ni Sinag. Kahit saan. Mabilis na sagot ni Bianca. Kung saan ka safe. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa gilid ng Quezon City, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Umupo si Sinag sa isang sulok kung saan tanaw niya ang pinto. Dumating si Bianca makalipas ang ilang minuto. Iba ang itsura nito sa mga litratong nakita ni Sinag. Walang mamahaling damit. Walang makapal na makeup. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at maong. Ang mukha ay namumutla. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong yumuko. Umupo si Bianca sa tapat ni Sinag. Nanginginig ang kamay nito habang inilalapag sa mesa ang kanyang baso ng tubig. Salamat sa pagdating mo, mahinang sabi ni Bianca. Diretsuhin mo na, sabi ni Sinag. Walang emosyon. Huminga ng malalim si Bianca. Niloloko niya rin ako, Sinag.
Nagsimulang magkwento si Bianca. Ikinuwento niya ang tungkol sa nalaman niya sa vault, ang tungkol sa severance package, ang tungkol sa katotohanang isa lang siyang pansamantalang aliw na itatapon din kapag hindi na kailangan. Akala ko ako ang pinili niya, sabi ni Bianca. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero sa huli, wala siyang pinipili kundi ang sarili niya. Hindi umimik si Sinag. Nakikinig lang siya. Pinagmamasdan ang babaeng kaharap niya. Ang babaeng dati niyang tinitingnan bilang isang halimaw ay nagmumukha na ngayong isa ring biktima. Inilabas ni Bianca mula sa kanyang bulsa ang isang silver na USB flash drive. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa papunta kay Sinag. Life insurance ko sana to, sabi ni Bianca. Isang kopya ng lahat ng maduduming transaksyon niya. Pero sa'yo ko na ibibigay. Gamitin mo to para pabagsakin siya. Tinitigan ni Sinag ang USB. Maaari itong pain. Isang patibong mula kay Lino. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Bianca, wala siyang nakitang panluloko. Ang nakita niya ay purong desperasyon. Kinuha ni Sinag ang kanyang laptop mula sa bag. Nang walang imik, isinaksak niya ang USB. Binuksan niya ang file na may pangalang Ledger Black. Natigilan siya. Hindi lang ito simpleng listahan ng mga bank accounts. Ito ang kaluluwa ng imperyo ni Lino. Naroon lahat. Ang mga pangalan ng politiko na tumatanggap ng suhol, ang mga ghost projects, ang mga record ng money laundering. At pagkatapos, nakita niya ang isang folder. Ang pangalan, Project Maralita, Materials Audit. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga email at report na nagpapatunay na ang mga materyales na ginamit ni Lino para sa isang malaking socialized housing project, mga bahay para sa mahihirap, ay substandard, mga bakal na mas manipis, semento na mababang klase, isang sakuna na naghihintay na mangyari. Ang galit ni Sinag para sa sarili niyang kataksilan ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang mas malalim at mas matinding puot. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanila ni Lino. Ito ay tungkol sa libu-libong pamilya na inilagay ni Lino sa panganib para lang kumita ng mas malaki. Isinara niya ang laptop. Tumingin siya kay Bianca, hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang kapwa-biktima. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Sinag. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay malumanay na. Tumingin si Bianca sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahil ayaw kong may isa pang babaeng masira dahil sa kanya. Tumango si Sinag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ng kanyang abogado. Attorney Ramirez, si Sinag to. Sandaling katahimikan. Mayroon na tayong lahat. Pero hindi lang ito para sa diborsyo. Para ito sa lahat ng niloko niya. Ang ballroom ng Grand Hyatt Hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong may matataas na posisyon sa lipunan. Mga senador, mga CEO, mga sikat na personalidad. Naroon silang lahat para sa iisang dahilan. Ang grand launch ng pinakabagong proyekto ni Lino Alvarez, ang Elysian Towers. Nakatayo si Lino sa gitna ng lahat, parang isang hari na pinagmamasdan ang kanyang kaharian. Ang bawat tao ay bumabati sa kanya, nakikipagkamay, pumupuri sa kanyang tagumpay. Ang eskandalo sa kanyang diborsyo ay tila isang malayong alaala na lamang na tabunan na ng kanyang kapangyarihan at impluensya. Ngumiti siya. Ito ang pakiramdam ng pagiging hindi magagapi. Tumingin siya sa kanyang relos. Oras na. Umakyat siya sa entablado, sinalubong ng malakas na palakpakan. Tumayo siya sa likod ng isang eleganteng lectern. Ang logo ng Grand Metro Builders ay kitang-kita sa likuran niya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Tonight, we are not just launching a building. We are launching a dream of a better, brighter Manila. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa Elysian Towers, gumagamit ng mga salitang tulad ng integridad, kalidad, at tiwala.
Ang bawat salita ay isang perpektong pag-arte. Habang nagsasalita siya, hindi niya napansin ang ilang mga bagong muka sa likod ng ballroom. Mga lalaking nakasibilyan ngunit may mga aura na hindi maipagkakaila. Mga ahente ng NBI. Kasama nila ang ilang mga respetadong mamamahayag na hindi niya inimbitahan. At sa likod nila, tahimik na nakatayo si Attorney Evelyn Ramirez. Ang Grand Metro Builders ay itinayo sa isang pundasyon, patuloy ni Lino. Ang pundasyon ng tiwala, ang tiwala na ibinigay ninyo sa akin. At sa hudyat na yon, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Isang sandali ng pagkalito ang bumalot sa ballroom. Pagkatapos, ang dalawang malalaking LED screen sa magkabilang gilid ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng architectural render ng Elysian Towers ay biglang umilaw. Ngunit hindi mga gusali ang lumabas. Ang lumabas ay ang spreadsheet mula sa Ledger Black, mga pangalan, mga numero, mga bank accounts sa ibang bansa. Malinaw na malinaw para mabasa ng lahat. Napatigil si Lino, nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nagbago ang nasa screen. Lumabas ang mga email na nag-uutos sa project manager ng Project Maralita na gumamit ng substandard na materyales. Jim, use the Class B rebar instead of Class A. No one will notice. Cut the cement mixture by 15%. I need bigger margins on this project. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. At pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa sound system. Isang boses na kalmado, ngunit matalim na parang kutsilyo. Ang pundasyon ng Grand Metro Builders ay hindi tiwala, Mr. Alvarez. Sabi ng boses ni Sinag. Ito ay kasinungalingan. Bumukas ang pinto sa likod ng ballroom. Pumasok si Sinag. Hindi siya nakasuot ng gown. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na bestida. Ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon. Ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Naglakad siya sa gitna. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang mag-flash. Nakatayo lang si Lino sa entablado, paralisado. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nakalantad para pagpistahan ng lahat. Kasabay ng pagdating ni Sinag sa gitna ng ballroom, ang mga ahente ng NBI ay nagsimula na ring maglakad papunta sa entablado. Lino Alvarez, sabi ng lead agent, ang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto ka namin para sa kasong economic sabotage, money laundering, at syndicated estafa. Tila doon lang natauhan si Lino. Hindi! Hindi totoo yan! Setup lang ito! Sigaw niya, ang boses ay basag, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Habang pinupusasan siya ng mga ahente, ang kanyang mga mata ay galit na hinanap si Sinag sa gitna ng mga tao. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang apoy sa mga mata ni Lino ay sinalubong ng yelo sa mga mata ni Sinag. Hindi pa tayo tapos, Sinag! Isinigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. Tinitigan lang siya ni Sinag habang papalayo ito. Nang mawala na si Lino sa pinto, dahan-dahan siyang nagsalita. Sapat lang para marinig niya ang sarili. Tapos na, Lino. Tapos na, tapos na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalang Lino Alvarez ay naging simbolo ng kasakiman at katiwalian. Ang kanyang imperyo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Sunod-sunod ang mga kasong isinampal laban sa kanya, hindi lang mula sa gobyerno, kundi mula na rin sa mga taong niloko niya sa negosyo. Ang kanyang paglilitis ang laging laman ng balita. Mula sa isang hari, siya ay naging isang bilanggo. Naghihintay ng kanyang kahatulan sa likod ng mga rehas na bakal. Si Bianca, matapos magbigay ng kanyang testimonya laban kay Lino, ay binigyan ng proteksyon ng Estado. Tahimik siyang umalis ng bansa. Dala ang pangalawang pagkakataon para magsimula ng isang malinis at tapat na buhay, malayo sa mga anino ng nakaraan. Bago siya umalis,
Nag-iwan siya ng isang maikling sulat para kay Sinag. Salamat sa hindi mo paghusga sa akin sa huli. Sana balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko. Maging masaya ka, maging masaya kayo ng anak mo. At ngayon, sa isang maliwanag na umaga, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong pintura at sariwang damo. Ang dating tigang na lupa ay isa na ngayong munting komunidad. Nakatayo ang 10 maliliit ngunit matitibay na bahay, bawat isa ay may munting hardin sa harapan. Sa gitna ay isang palaruan kung saan naghahabulan ang mga bata. Ang tawa nila ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Sinag. Ito ang araw ng inaugurasyon ng unang yugto ng ang kanlungan ng pag-asa. Nakatayo si Sinag sa harap ng isang maliit na entablado. Karga-karga ang isang magandang sanggol na babae na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang kanyang anak. Ang mga nanalo sa iskandalo niya noon ay naroon. Kasama ang mga bagong donor at mga voluntaryo na naniwala sa kanyang pangarap. Ngunit ang pinakamahalagang panauhin ay ang 10 single mothers at ang kanilang mga anak, ang mga unang residente ng komunidad. Sa kanilang mga mata, nakikita ni Sinag ang pasasalamat, ang ginhawa, at higit sa lahat, ang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Marami ang nagtatanong sa akin kung paano ko ito nagawa. Paano daw ako nakabangon mula sa isang masakit na pagbagsak? Tumingin siya sa mga bahay na itinayo nila. Ang totoo po, hindi ako agad nakabangon. Nadapa ako, nasaktan, nawalan ng pag-asa. Pero may natutunan ako. Natutunan ko na minsan, kailangan munang magiba ang isang lumang pundasyon para makapagtayo ng isang bago at mas matibay. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang natutulog na anak. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging arkitekto ng ating sariling buhay. Maaring sirain ng iba ang ating mga pader. Maaring gumuho ang ating mga haligi. Ngunit hanggat buhay ang pundasyon ng ating pagkatao, palagi tayong may kakayahang bumuo muli. Tumingin siya sa mga kapwa niya ina. Ang mga bahay na ito ay hindi lang semento at bakal. Ang mga ito ay simbolo. Simbolo na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na bagong umaga. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Lumapit sa kanya ang mga nanay, niyakap siya, nagpasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sinag na mas buo siya kaysa noong nakatira pa siya sa isang mansyon at asawa ng isang bilyonaryo. Natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa isang istruktura, kundi sa isang komunidad na binuo mula sa pagmamahal at pagtutulungan. Habang papalubog ang araw, naupo si Sinag sa isang bench sa ilalim ng isang puno habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Gising na ang kanyang anak. Ang malalaki nitong mga mata ay nakatitig sa kanya. Alam mo ba anak? Bulong niya. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hinalikan niya ang noo nito at niyakap ng mahigpit. Ang pangalan mo ay Aurora, sabi niya, dahil ikaw ang aking bagong umaga. Tumingala si Sinag sa langit na kulay kahel. Naramdaman niya ang huling sinag ng araw sa kanyang mukha. Mainit, mapayapa, puno ng pangako. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Siya si Sinag, ang arkitekto ng pag-asa, at ang kanyang obra maestra ay ngayon palang nagsisimula.